Magandang buhay! Welcome to my YouTube channel. I am Teacher Hermie, your online teacher in Araling Panlipunan. Araling Panlipunan 4, Quarter 2, Week 8, Matatag Curriculum. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Ngayong araw ating pag-aralan ang tungkol sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Sustainable Development. Mga pamantayang nilalaman na ipamamalas ang pag-unawa sa ugnayan ng tao at heograpiya bilang batayan sa angkop na pagtugon sa mga oportunidad at hamong kaakibat nito. Mga pamantayan sa pagganap, nakabubuo ng gawaing nagsusulong sa pangangalaga at paglinang ng mga pinagkukunang yaman. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Naibibigay ang tamang konsepto at kahulugan ng likaskayang pag-unlad. Naibabahagi ang mga katangian at bumubuong elemento ng konseptong likaskayang pag-unlad. Naisa-isa ang mga halimbawa ng iba't ibang hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Nasasabi ang mga gawaing nagsusulong ng likaskayang pag-unlad sa pinagkukunang yaman ng bansa. Naiuugnay ang mga gawaing nagsusulong ng likaskayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Nakapaglalahad ng mga iba't ibang gawain na nagsusulong ng likaskayang pang-unlad. Naipapakita ang pagpapahalaga ng mga gawain na nagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Mga nilalaman. Pagkamit ng likaskayang pag-unlad, sustainable development. Mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Mga gawaing nagsusulong ng likaskayang pag-unlad, sustainable development, ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Munting balik-aral. Dinggin ang musikong mahimig. Suriin ang nilalaman at mga konseptong ipinapabatid ng kantang ito, Majarla Kakalikasan. Ano ang ibig ipahiwatig sa atin ng awitin? Sa pagmamasid mo sa ating kapaligiran, totoo bang refleksyon ng kanta sa kasalukuyang kalagayan nito? Isipin iugnay ibahagi, mga tatlong ay, na dapat pinapatnubay. Bigyang kahulugan o ugnayan ng awitin sa mga iba't iba't larawan. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? Tama. Maganda at malinis na kapaligiran. Maraming pagbabago sa ating kapaligiran. Kagaya ng nasa larawan, unti-unti nang nasisira ang kalikasan dahil sa mga hindi kanais-nais na gawain. Isipin ay ugnay ibahagi ang inyong opinyon tungkol sa mga larawan batay sa kantang iyong napakinggan. KWHL chart. Hinihingi ng makikitang chart sa ibaba ang iyong inisyal at pinal na pag-unawa patungkol sa aralin. Puna ng hinihinging impormasyon. K. Ano-ano ang nalalaman ko? W. Ano-ano ang gusto ko pang malaman? H. Paano ko pa ito matututunan? L. Ano-ano ang natutuhan ko? SDG sheet. Sagot sa daigdig ang ganap. Tutukuyin kung ang nasa acronym na SDG sa pamamagitan ng mga pahayag na makikita sa ibang hanay. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng inyong lokalidad o kapaligiran? Maayos ba o hindi na? Ano ang mga nakaaapekto sa kasalukuyan nitong kalagayan? Ano kaya ang mga maaaring aksyon o mga programa para mas mapaunlad pa ang kondisyon ng kapaligiran? Ano ang tungkol sa likaskayang pag-unlad? Ang likaskayang pag-unlad, sustainable development, ay ang pagtugon sa pangangailangan at mithin ng mga tao nang may pagsisaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang mga pangangailangan. Ang pagsulong at pag-unlad ay mithiin ng bawat bansa. Kung ihahambing sa ibang bansa, ang Pilipinas ay pinagpala dahil mayaman tayo sa likas na yaman. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmasdan ang larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Ayon sa World Commission on Environment and Development, WCED, ang likaskayang pag-unlad ay ang pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao nang may pagsaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon.
na makamit din ang kanilang mga pangangailangan. Bilang pakikiisa sa mithiin ng WCED, binuo ng pamahalaan ng Pilipinas ang Philippine Strategy for Sustainable Development, PSSD, na nagsasagawa ng iba't ibang estratehiya upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao. Narito ang mga estratehiya upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao. Pagsama ng mga usaping pangkalikasan sa paggawa ng desisyon. Pagsama ng isyong pampopulasyon at kapakanan ng nakararami sa pagpaplano ng pag-unlad. Pagbabawas ng paglaki ng mga rural na lugar. Pagpapaigting ng edukasyong pangkalikasan. Pagkakaroon ng mga sistema para sa mga protektadong lugar. Pagpapaganda o pag-aayos ng mga nasirang ecosystem. Pagpigil sa polusyon. Pagpapalakas ng suporta at partisipasyon ng taong bayan. Mga hamon sa likaskayang pag-unlad. Bagaman maganda ang hangarin ng pagsulong ng likaskayang pag-unlad sa ating bansa, hindi pa rin ito perpektong solusyon upang mailigtas o maingetan ang mga yaman ng bansa at mundo dahil sa mga problema o hamong humaharang sa pagtamo nito. Narito ang ilan sa mga hamon ng pagtamo ng sustainable development. Una, mga negosyo na nakapokus sa kita. Maraming kumpanya sa mundo ang may mga interes na taliwas o kontra sa mga konsepto ng sustainable development. Ang isang pangunahing hamon at balakid sa napananatiling pag-unlad, kung gayon, ay maraming negosyo ang nakapokus sa kita at tila walang pakialam sa pagligtas sa likas na yaman ng mundo. Pangalawa, pagkaubos ng non-renewable resources. Ang isa pang balakid ay ang mga kumpanyang may maling paniniwala na may palagiang masaganang supply ng mga resource ang mundo. Ang epekto ng ganitong uri ng pag-iisip, lalo na sa panig ng mga negosyante, ay nagwawasak ng kapaligiran. Bagamat ang tubig at kagubatan ay maaaring ma-replenish, kung ang mabilis na pagkaubos ay mas mabilis kaysa sa paglago, ang mga mapagkukunan ay tuluyang mauubos o mawawala. Ikatlo, pagsabog ng populasyon, population explosion. Ang populasyon ng mundo ay lubhang nadagdagan ng mabilis sa huling 200 taon, at ang paglago nito ay tila walang katapusan. Kapag malaki ang populasyon, maraming tao ang mangangailangan at gagamit ng limitadong likas na yaman ng mundo. Maging ang pagsabog ng populasyon ay malaking hamon din sa edukasyon, pagkain, tahanan, ekonomiya, at hanap buhay. Ika-4, mabilis na industrialisasyon. Ang mga mauunlad na bansa ay matagal nang gumagamit ng napakalaking bahagi ng mga resource ng mundo at matagal nang nagbubuga ng greenhouse gas sa atmosfera, bunga ng tinatawag na industrialisasyon. Ang ilan pa sa mga isyong nagsisilbing hamon, kung hindi man balakid, sa konsepto ng sustainable development ay ang pagbabago ng klima, paggamit ng enerhiya, paglikha ng basura, mga bantasa, pampublikong kalusugan, kahirapan, panlipunang pagbubukod, pamamahala sa mga likas na yaman, pagkawala ng biodiversity, at paggamit ng lupa. Sa kontekstong ito, ang sustainable development ay talagang isang mahalagang obligasyon at napakalaking hamon. Sapagkat ang sustainable development ay may malaking kinalaman sa isyu ng climate change at global warming, ang mga estratehiya at polisiyang pambansa o pandaigdigan na ukol sa climate change ay pangkaraniwang syaring hakbang ukol sa pagsasagawa ng sustainable development. Ang totoo, ang sustainable development ay masasabing isang solusyon o pantugon ng mga gobyerno sa lumalalang climate change. Pinatnubayang pagsasanay, ano ang mga suliranin na nakikitang maaaring humadlang sa likaskayang pag-unlad? Sa inyong lokalidad, ano ang mga hamon na inyong nararanasan? Paano nakaaapekto ang mga hamon at suliranin na ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan? Natutuhan ko, buuin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Isa, ang likaskayang pag-unlad ay 2. Ang likaskayang pag-unlad ay mahalaga dahil 3. Ang mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at nagsusulong ng likas na yaman ng bansa ay 4. Bilang isang mag-aaral,
Ang magagawa ko bilang pakikiisa sa likaskayang pag-unlad ay 5. Mahalagang makilahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga at nagsusulong ng gawaing likaskayang pag-unlad dahil Gawain 2. Lagyan ng puso ang bilang kung ginagawa mo at malungkot na mukha kung hindi mo ginagawa. 1. Tinatapon ko sa tamang tapunan ng aking mga basura dahil alam kong ang basurang itinapon ko kung saan-saan ay babalik din sa akin. 2. Nakikiisa ako sa mga programa laban sa walang habas na pagputol ng mga puno. 3. Ipinagbibigay alam ko sa kinauukulan ang bilang ng plaka ng mga sasakyag nagbubuga ng maitim na usok na nagdudulot ng polusyon sa hangin. 4. Lagi kong tinitingnan kung nakasarang maigi ang gripo ng tubig kung hindi ito ginagamit. 5. Nakikinig ako ng husto sa aking guro kapag tinatalakay ang mga aralin tungkol sa kalikasan. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot mula sa mga sumusunod na katanungan. 1. Kailan natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibilidad na ugnayan ng kalikasan at ng kaunlaran? A. 1972 B. 1989 C. 1992 D. 2013 2. Kinakailangan ng pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan upang mapangalagaan ang yamang lupa. Ano ang isa sa mga paraan na maaaring gawin? A. Umasa sa tulong ng kalikasan. B. Gumamit ng mga pataba at patubig. C. Iwanang nakatiwangwang ang lupa. D. Gawing mabilis ang paraan ng pagtatanim. 3. Alin ang nagpapakita ng pangangalaga sa yamang tubig? A. Pagsasagawa ng reforestation. B. Pagtatapon ng dumi at kemikal sa tubig. C. Pangingisda kung panahon ng pangingitlog. D. Paggamit ng lambat na may katamtamang butas. 4. Alin ang hindi makatutulong sa pangangalaga sa yamang mineral? A. Pagsasagawa ng maayos na pagtatambak ng hinukay na lupa. B. Paglinang sa mga minahan ng sinoman kahit walang pahintulot. C. Pananalisik sa pinakabagong paraan ng pagtuklas ng mineral. D. Maging responsableng mamamayan sa paggamit ng mga yamang mineral. 5. Alin sa sumusunod na pangungusap ang nagsasabi tungkol sa likaskayang pag-unlad, sustainable development? A. Pangingibang bansa ng mga Pilipino upang maghanap buhay. B. Walang habas na paggamit ng mga pinagkukunan natin ng likas na yaman. C. Putulin ang mga puno sa kagubatan para sa proyektong pang-infrastruktura. D. Pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao na may pagsaalang-alang sa kakayahan at abilidad ng susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.